Tahasang inakusahan ng dating police official na si Eduardo Asierto, sina Pangulong Duterte at ilang opisyal ng gobyerno bilang protektor umano ng isang drug group. Narito ang aking report. Direkta na ang aligasyon ng dating anti-illegal drugs operative at na-dismiss na opisyal ng PNP na si Eduardo Asierto laban kina Pangulong Duterte. Ito po isang pagpapatunay na pinoprotektahan nila ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ni Bongo, ni General Bato de la Rosa, ni Baby Aquino, ang grupo ni Michael Yang. Si Yang na dating economic advisor ni Pangulong Duterte at kapwa Chinong si Alan Lim, ang dalawa umunong malapit sa Pangulo na idinadawit ni Asierto sa illegal drug activities. Pero ang masaklap, siya pa raw ang naiipit ngayon matapos ibigay sa matataas na opisyal ng gobyerno ang kanyang confidential report tungkol sa mga drug activity ng mga dikit sa Pangulo. Imbis na imbestigahan si Michael Yang at yung grupo niya, ako ang kanilang inimbestigahan at pinapakasuhan. Si dating PNP Chief Bato de la Rosa, itinanggi ang aligasyon ni Asierto na protektor sila ni Yang. Kung na-confirm ko yan na talagang involved, inupakan ko na yan. Dahil matagal ng instruction sa akin ng Presidente, wala akong pakialam, sabi niya. Kahit sino yan na paaligid-aligid sa akin, kahit na relative ko yan, kahit anak ko yan, kapag involved sa droga, upakan mo. Maging si Bongo, itinanggi ang sinabi ni Asierto. Wala kaming pinoproteksyonan na nasa droga, at kung nasa droga ka, lumayo ka sa amin, delikado buhay mo. Sinisika pa namin kuna ng pahayag si PIDEA Director General Aaron Aquino at ang Malacanang. Sa dami ng mga nasabi laban sa kanya, isang pahayag ng Pangulo ang tumatak sa isipan ni Asierto. Lalo na ito si Asierto. Ito nga yung tanungin ko kayang military pati police, bakit buhay pa yung I'm not accusing the President na meron siyang involvement sa droga. Pero bakit niya ako pinapapatay dahil dito? Sa halip daw na aksyonan ang kanyang report, inilagay siya sa drug matrix, idiniin sa shabu smuggling sa customs gamit ang mga magnetic lifter, at pagpatay sa Korean businessman na si Jiek Ju sa loob ng Camp Crame, ang general headquarters ng PNP. Sabi ni Asierto, hindi siya santo, pero wala raw basihan ang mga paratang laban sa kanya.